Ito po yung bago at warning ko po sa lahat ng ating mga followers, subscribers, viewers sa buong mundo ng aking mga channel. Ito yung MA Pinoy TV at Mike Abi Opinions. Alam niyo kung bakit? Meron pong nag-o-operate, merong operation. Grabe ano? Na ang galaw ay pagtakpan itong mga nangyayari tungkol sa mga expose ni Pangulong Marcos, pagbubulgar ng katiwalian o graft in corruption sa ating pamahalaan. Malawakan po ito. Pera-pera ang pinagagalaw. At meron pong gumagalaw na gumagamit ng mga, alam mo na, meron pong mga PR company, public relation company, na siyang umiikot at gumagapang sa mga posibleng kanilang maging kakampi para pagtakpan, para ibahin ang istorya. At ang pinakamasakit pa ay sirain ang pagkatao, kredibilidad ng mga nag-i-expose ng katiwalian. Yan ang galaw nila ngayon. Pati si Pangulong Marcos gusto nilang biktimahin. Dahil ang sinasabi, ginawa ni Pangulong Marcos ang expose na ito para lang daw pagtakpan yung ibang problema ng bansa. Yan ang isang galaw nila. Pagtakpan. Ang kanilang gustong palabasin. Parang hindi daw seryoso ang Pangulo. Isa ho yan sa kailang galaw. At ito yung matindi rin. Gagamitin nila ang traditional media at social media. Kaya yung mga content creator, mga vloggers na ngayon ay marami sa buong Pilipinas at maging sa labas ng bansa na kapwa natin Pilipino, ingat po kayo. May manggagamit. Makikita po ninyo ang galaw. Ingat kayo. Ang aking binibigyan ng pag-iingat ay ito pong ating kayong mga viewers, followers sa social media. Makikita ninyo, mararamdaman nyo ang galaw. Hindi nila binibigla. Dahan-dahan kunwari laban sila. Dahan-dahan kunwari nagmamalasakit sila. Dahan-dahan kakampi umano sila ng Pangulong Marcos. Dahan-dahan na sila kumakampi sa mga investigasyon. Pero biglang kakambyo yan. Hindi, ganyan kasi ho ang galaw eh. Hindi mo pwedeng biglain dahil mahalata. Yan ho ang galaw ngayon. Kaya ako sinasabi ito sa inyo para mawarningan kayo. Maaral din po ninyo, sino ba itong grupong ito? Sino ba ang kapanipaniwala sa mga naririnig at nagsasabi? May nanggagapang na po. Naggagamitan na. At hindi lang koneksyon, kung hindi pera ang pinagagalaw. Para sirain ang kredibilidad ng gobyerno, sirain ang pagkatao ng mga nag-i-expose ng katiwalian laban sa mga pwedeng nakinabang ng matagal na panahon. Dito lang sa social media makikita nyo kanya-kanyang grupo na. Di ba kanyang mga gunita, merong pumutok na balita na meron daw, ang nag-expose yata nito si Marcoleta, Senador Marcoleta. Meron daw mga vlogger o content creator na hawak ng Presidential Communication Office. Natural, hindi naman aamin yung mga yan. Kahit pilipitin mo panliig ng mga yan, hindi aamin. Kahit PCO, hindi rin aamin. Pero nag-deny. Wala daw. Hanggang gano'n lang yun. Pero ang sabi, si Marcoleta ang may sabi. Di ba? Gumagawa po yung PCO ng paraan. At yung ibang sektor na nasa labas ng gobyerno gumagalaw din. Gagamitin itong social media. Dahil ito na nga po ang #1 communication ngayon sa buong mundo. Hindi na yung radyo at telebisyon. Ako naramdaman ko yan. Talagang humihina na po ang followers, subscribers ng mga nanonood sa mga radyo at telebisyon nakikinig. Maging sa mga pahayagan, nakita nyo mga pahayagan. Halos wala nang bumibili. Ang social media na ho ang pinakamalakas. On the spot. Napapanood, nakikita nila, nakakapag-comment pa ang mga tao. Ginagapang na nila. Kaya pansinin po ninyo, aralin po ninyo yung mga vlogger at saka content creator. Nag-iiba-iba ng galaw. Nagkakampihan sila. Nag-o-organize sila kanya-kanyang grupo. Ang dami pong grupo ngayon. Pero ito yun, tatandaan nyo.
Hindi naman ho ito pagyabang. Hindi ko hilig sumama sa ganyan. Hindi ako nagmamalinis. Inaamin ko lang po dahil direct to the point tayo. Marami ng organisasyon nag-imbita sa akin o individual, hindi ako sumama. Hindi rin ako nag-o-organize ng social media group kasi alam ko ho ang galaw yan. Yung aking karanasan ng mahabang panahon sa broadcast industry bilang mamamayag na nag-cover ako sa iba't ibang departamento at opisina ng national at local government hanggang kapulisan hanggang sa NBI, alam ko na po ang galaw ng operation ng mga public relation office o public relation company na nag-ooperate. Ngayon, ginapang nila, pinasok na nila ang social media. Kasi nga, ulitin ko, ang social media na ang pinakamalakas ngayon na communication ng mga Pilipino sa buong mundo. Hindi na television at radyo, hindi na mga pahayagan. Maniwala kayo sa akin. Baka nga dumating ang araw, babagsak na ang industriya ng broadcast. Yung print media, yung mga pahayagan, bumaba na. Tingnan niyo yung buhay nila. Bagsak ng halos yung negosyo. Wala nang bumibili ng dyaryo. Ano ka bibili? Luma na ang story dyan. Ang bago talaga yung on the spot katulad ng social media nga po. Facebook and YouTube at iba pa. Yan ang sitwasyon ngayon. Ha? Ito sample lang. Sample lang. Tayo naman walang kinakampihan kung hindi ang katotohanan eh. Ako lang eh. Biktima na ako eh. Nakita ko na, naramdaman ko na. Nag-i-scan ako ng mga content creator at mga vloggers. May mga grupo na ho na ako pa ang pinalalabas na masama. Ako pa ang sinisisi. Hindi niya inisip yung kapakanan ng aking pinaglalabang mga empleyado ng PTV4, kalagayan ng istasyon ng pag-aari ng Pilipino. Hindi yan pag-aari ng PCO, hindi yan pag-aari ng kung sino, Pilipinong may-ari. Pero pinapalabas nila, ako daw ay may pagkakamali, mali daw yung aking pamamaraan. Nagtiis nga ako ng 3 taon eh. Tiniis ko ang kanilang sitwasyon. Nakita ko na walang pagbabago. Kaya sinabi ko na. Hindi naman pwedeng pagpasok mo ng opisina, sabihin mo kaagad, mag-decide ka, ay ganito kayo, may problema kayo. Paano mo malalaman nyo kung bago ka? Pero yung 3 taon, enough na yun para makita mo ang totoo. Sinisisi pa ako at bakit pinatagal ko daw 3 taon. Bakit ko daw ginamit yung television para sabihin kung totoo. Aba, yun po yung trabaho ko eh. Bilang mamamahayag. Diba? Bakit kukwento kung kanin-kanino lang nakita ko? Di sa national television, para malaman ng taong bayan, dahil naman ang gusto ng Pangulo, isumbong sa Pangulo. Do isinumbong ko sa Pangulo, isinumbong ko rin sa taong bayan. Di ba tama? Pero ako pa ang minamasama ngayon. Kasama yan sa operation. Operation Takipan. Operation Wasakin ang pagkatao ng mga nag-i-expose ng katiwalian. Alam ko yan. Bago ko pinasok itong trabahong ito, bago ko ginawa ang pag-i-expose, alam ko na ang mga pwedeng mangyari. At iilang araw pa lang mula Friday, nakita ko na, nabibilang ko na yung mga taong gumagalaw. Kung ano ang kanilang motibo, bahala sila sa buhay nila. Pero alam na alam ko, nagagamit sila, nagpapagamit sila. Kung ano ang meron, malalaman din natin sa bandang huli. Kaya ingat po kayo, marami mapagkunwari. Kahit yung mga nagpapakilalang mga Marcos, supporters ng gobyernong ito, iba na rin po ang galaw. Pero expected natin yung mga anti-Marcos, mga DDS, kung ano sasabihin nila, yun lang yun. Hindi po ako sasama sa kahit anong grupo. Dahil mula naman day one, nang sumuporta ako kay Pangulong Marcos, voluntary, ako lang. Wala akong producer dito sa social media, wala akong director, wala akong financier, sariling kayo dito. Hindi ako katulad ng ibang may mga organization, may samahan, may financier, may director, may writer, may producer. Iisang tunog. Kunwari pa magkakaiba yung title, hindi po ako kasama niya. Mabibilang lang. By the way, pasalamat nga pala. Naalala ko lang bigla kay Top 1, kay Chris Ulo, kay Mac Pablo, at yung iba pa si Kent Garcia. Ayan, matitinuyang vlogger na yan. At yung iba pa, hindi ko pa na-scan yung iba. Hindi ko naman lahat, sa dami pa naman. Yun lang po yung mga nakita ko. At yung iba pa mga nakita ko na may malasakit, may hindi sila na-influensyahan ng grupo. Kaya mga partner, ingat kayo may gumagapang na para sirain
ang Marcos administration laban sa korupsyon. Hindi lang si Pangulong Marcos ang sisirain nila. Kasi nga, tulad na sinabi ko, pinapalabas, dinadivert daw. Sisirain nila yung mag-i-expose pa ng katiwalian kasi nga napakalaking pera ng kanilang ginagamit at gagamitin pa. Yan, warning na rin ito sa lahat, pati sa mga viewers. Ingat po kayo. Maraming manluloko, manggagamit. Pero tayo, hindi tayo magpapagamit kahit kanino.